I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. We will have the Blue Ribbon Committee. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. Sabi nila, trabaho yung issue. Pinalitan lang nila yung mga chairman, tapos in-adjourn din. Hindi rin naman pinatawag yung CA para sa mga general. Hindi rin naman tinuloy yung bill sa sabi lang ospital at saka yung sa mga estudyante, hindi ba? So, kitang-kita po kung ano ang kanilang intensyon. Sabi po nila, I'll address myself to, pasensya na po kayo, to the Pink and Dilaw group. Di ba sabi nyo, paano naman yan, si Senator Marcoleta at si Senator Jinggoy? Bakit sila ang mga vice chairman? Lahat ng issue nandun sa nilagay nyo chairman ngayon, di ba? Issue sa campaign donation, campaign donations, nandun po yung issue ng mali-maleta, issue sa flood control. And then, ipopostpone yung hearing bukas. Even when chairmans were changed before, you don't need to postpone the hearings. So, ako lalong na-intriga, ano bang pwedeng sabihin ng mga Marines? Ano bang pwedeng sabihin ng Ombudsman, DOJ at saka DPWH na pati konstitusyon natin ibabasura para lang dito? So yes, I'm appealing for calm. I'm appealing for prayers. But I'm also appealing that we put action to our faith. I will do what I can. I will go to the Senate before 10 o'clock. I will do what I can para buksan yung session hall at nandun po ang hearing natin. My authority now comes from the Constitution, but my strength will come from your prayers and will come from the fact na ang ating bansa ay dapat ipaglaban. 12, may quorum, samantalang malinaw sa Constitution, 13. Yung case na sinasabi nila, iba, continuing po yun. Nag-umpisa silang may quorum, umalis yung iba. Ito po, kahit saan nyo pong tignan, sa Constitution, mali. Sa rules po ng Senate, kailangan yung presiding officer, yung Senate President, kung hindi, yung Senate President Pro Tem, kung hindi, yung Majority Leader, or yung Assistant Majority Leader. Wala po doon na nagsasabi kahit win ang pangalan mo, hindi po win yon. Wala po sa rules yon. Wala po yung 12. Alam po nung lahat yon. Pero ipalagay na po natin, yan ang theory nila at pagpipilitan nila. Siguro po kung Senado lang ang problema, then tuloy ang buhay natin. You know, life is so complicated. Existence in the Philippines is so hard that etong politika para sa politiko lang. But what happens to the impeachment? So sa impeachment ho ba ngayon, mag-aaresto ng 2, 4 pa? Para pag sinabi nilang 22, pwede ng 12. So pag 20 na lang o 18, pag 18 na tira, 12 na lang pwede mag-convict. At pagkatapos, paano pagka constitutional change na ang gagawin? At ayaw rin pumayag ng ibang senador. Ikukulong na rin po ba? Malinaw na malinaw po ang konstitusyon at rules po ng Senado. You cannot declare all positions vacant with a number of 12. You cannot even hold the session because walang quorum. Assuming may quorum, you need 12 to remove a Senate President, and then you need 13 to remove a Senate President. Okay? Lilinawin ko po ha. You need 12 for any position below the Senate President Pro Tem. So, kahit anong chairmanship, majority actually pwede na. Kaya kahit 11 all, pag nawala yung isa, 10, 11, masusunod na yung 11. But for Senate President, for quorum, and for Senate President Pro Tem, you need 13. No? So, ilalaban po natin to, hindi dahil nilalaban nyo ang Senate Presidency ni Alan Cayetano. Hindi. Kung hindi dahil po, mahalaga sa atin ang 1987 Constitution. Dahil po, hindi ito isang pirasong papel lang.
Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan sa latest na buwelta ni Senate President Alan Peter Cayetano dito sa kabilang grupo, no, yung pang-aagaw nila kanina ng liderato sa Senado na kung saan ay niluklok nila dito si Gatchalian bilang acting Senate President daw mga kababayan. At ngayon ay nagpalabas na po ng memo si SP Cayetano, no, dito sa Senate Secretariat at sa Sergeant at Arms na buksan itong Senado bukas at pupunta siya before 10 a.m. para po sa gaganaping Senate Blue Ribbon Committee hearing mga kababayan. At sinabi niya na siya pa rin yung may control, no, dito sa Senate premises. So kaabang-abang po ito mga kababayan, no, itong kaganapan bukas or magaganap bukas kasi yung kabilang grupo ay sabi nila sila na daw yung may control, sila daw yung bagong majority at talaga na nga sila ng acting mga kababayan, acting Senate President, no, sa katauhan ni Sherwin Gatchalian. At sinabi naman ni SP Cayetano na ilalaban niya ito, no, hindi dahil gusto niyang manatili sa pwesto bilang Senate President, kundi ilalaban niya itong Constitution, no, kung ano po yung nakalagay doon sa ating batas, sa ating Constitution, ayun dapat yung ipaglaban. Hindi lang po basta papel yung Constitution, no, at talagang mali yung kanilang ginawa na nag-quorum sila na 12 pa lang sila, no, pero yung rules daw nila ay dapat 13, no, para matanggal nga yung Senate President or mapalitan kailangan lang ng 13 votes. At inamin naman po yan ni Erwin Tulfo na kaya hindi nila nagalaw yung Senate presidency, no, yung nilagay nila acting lang si Sherwin Gatchalian dahil hindi nga po sila umabot ng 13, 12 lang mga kababayan daw. At yung calculation nila ngayon, yung paliwanag ni Erwin Tulfo na kaya daw yung 12 ay pwede nang quorum or pwede na magpatawag ng quorum or magdeklara ng quorum dahil yung dalawang senador daw ay yung isa nakulong na or nakakulong na at yung isa naman ay nagtatago, no, si Senator Bato de la Rosa. At yun daw yung kanilang basihan mga kababayan kaya nagdeklara sila or nagdeclare ng quorum para bakantihin ni Tito Soto yung kanilang mga committee. At para po sa aking opinion dito mga kababayan, no, bilang ordinaryong Pilipino at ito na marahil yung sinasabi ni SP Cayetano at ni Senator Marcoleta na gagawin talaga nila lahat, hindi lang matuloy itong Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas. At ito na nga mga kababayan, talaga namang pakapalan ng mukha, no, yung grupo nila Soto na handang wasakin yung Constitution, handang i-bend yung Constitution dahil lamang ay ayaw nilang marinig yung magiging testimony bukas ng mga witnesses, no, particularly dito sa 18 Marines at yung iba pang mga witnesses mga kababayan. At talagang lantaran na itong pang-aagaw nila, no, at sinasabi dito ni Erwin Tulfo na yung paglanta daw, no, pag-join ni Escudero sa grupo nila ay wala daw pong halong pang-o-offer, no, na bumaliktad ka ay wala ka ng kaso, wala daw pong gano'n, no, according dito kay Erwin Tulfo na sinabi daw ni Miggy Zubiri, no. Pero hindi po tayo naniwala dyan mga kababayan, ay nauna na pong binulgar yan ni Senator Jingo Estrada na talagang may mga ganong offer na lumipat sila doon sa grupo nila Soto para wala ng kaso, no. Yung kapalit ay hindi nakakasuhan, hindi na makakulong, wala ng arrest warrant. So yung nangyari kay Senator Jinggoy ay hindi po siya nakinig, no, at nanatili talaga siya dito sa majority sa grupo nila Senate President Cayetano, kaya yun tinuluyan po siya at inaresto mga kababayan. Pero dito kay Escudero ay bumigay si Escudero mga kababayan kahit ay itanggi pa nila yan mga kababayan at marami na pong may alam na mayroong ganong offer, no, kahit si SP Cayetano alam niya yung mga ganyang offer talaga mga kababayan. So sad to say na talagang bumigay itong si Escudero at ayaw niyang makulong. At sinasabi naman dito ni Erwin Tulfo na siya daw yung bagong chairman ng Blue Ribbon, no, at magpapatawag daw po siya ng Blue Ribbon Committee hearing sa June 8 sa Monday mga kababayan. Nga lang ang problema ay kailangan po nilang isasala daw, no, mga kababayan, kung sino-sino yung kanilang imbitahin. So ibig sabihin kung hindi nila gusto yung mga witnesses na may alam dito sa flood control corruption ay hindi nila ipapatawag kasi kailangan daw po nilang reviewin at salain, no, kung talaga ba daw na totoong witness ito at kung meron ba talagang sasabihin. So yun pa lang mga kababayan ay nung narinig ko sa kanya yan ay parang red flag na agad sa akin mga kababayan, no, na halimbawa pala pag against kaya doon sa sasabihin sa gusto nila ay hindi na nila ipapatawag, no, particularly itong 18 Marines talaga mga kababayan, yung isa sa mga kailangan nating marinig kung ano po yung mga ginagawa nila noon doon sa pag-deliver ng mga pera, ng mga maleta doon sa mga bahay ng mga politiko at kung kanino-kaninong mga politiko or sino-sino mga politiko ang nakatanggap mga kababayan. So ibig sabihin ay sasalain pa nila yan, hindi nila ipapatawag
ipapatawag kung hindi nila magugustuhan kaya mga kababayan. Tanong lang po, ganun ata yung gagawin nila kasi yung ginawa daw po ni SP Cayetano or yung sa Blue Ribbon ngayon sa majority na grupo nila Senator Pia ay inuna daw pong ibinigay sa media yung mga invitation, no? Yung mga listahan kung sino-sino yung mga imbitado mga kababayan, at nakita nga po natin yung mga listahan na yun, no? Nandun yung 18 Marines, andun si dating House Speaker Martin Romualdez, yung sila Bryce Hernandez, yung mga opisyalis ng Department of Justice, ng Department of Budget and Management at etc., no mga kababayan. So ibig sabihin pag ayaw nilang or hindi nila nagustuhan sa kailang pagsala ay hindi na po nila imbitahin mga kababayan. Although sinabi naman ni Erwin Tulfo na lahat ng senators ay pwedeng mag-join daw doon, no? Be in the majority or in the minority. So pwede daw silang mag-join doon para daw maiwasan yung sinasabing hokus-pokus daw mga kababayan. So yun nga yung sa aking masasabi dito, red flag yung narinig ko yung sinabi niya na kailangan pa nilang salain kung sino-sino yung mga iimbitahin mga kababayan. So yun pa lang ay piling-pili yata, no? Ibig sabihin pinipili yung mga pwede nilang imbitahin at magsalita doon sa Blue Ribbon Committee hearing. So magiging scripted yung labas diyan mga kababayan, no? Kung pinipili nila na mayroon namang alam doon sa nangyayaring flood control corruption. So ibig sabihin ba nun ay kung hindi nila magustuhan, hindi na po nila ipapatawag. So pangit naman pong ganun mga kababayan. Dapat lahat ipatawag nila. Kung sino yung may alam dito sa flood control corruption ay dapat sila yung unang pakinggan mga kababayan, no? At sana sunod-sunod na gaya po ng plano nga ni SP Cayetano na sunod-sunod na yung hearing niyan kapag naumpisahan, at hindi lang po sa flood control pati yung nangyaring kaguluhan sa Senado ay nakatakda na nga po silang mag-conduct ng investigation din mga kababayan by Friday yata yun kung hindi ko nagkakamali. So tingnan natin at abangan natin kung matutuloy yan bukas mga kababayan at sa Friday, no, yung mga hearing na yan. At halatado din naman mga kababayan, no, kasi napansin nga ni Senate President Cayetano na kung talagang gusto nilang magtrabaho gaya ng mga sinasabi nila nung mga nakaraang araw sa mga media na nung pumapasok sila doon na gusto nilang magtrabaho at sayang daw yung mga generals daw yata na hindi na ko-confirm at magre-retiro na. Pero kanina nga kapansin-pansin na bakit yung ginawa lang nila ay nagbakante lang sila ng mga committee at pinalitan yung mga chairmanship mga kababayan. So yun pa lang ay red flag din ng mga kababayan na talagang yun lang ang tanging target nila na pagbakantihin ang mga committee at palitan yung mga chairman doon sa committee, no, para hindi nga lang matuloy itong Senate Blue Ribbon Committee. So talagang correct dito, no, si Senate President Alan Peter Cayetano at alam niya yung kanyang ginagawa dahil siya po ay abogado mga kababayan, at itong ginagawa nila na illegal na kudeta ay labag po talaga doon sa kanilang rules at sa constitution mismo mga kababayan. Kaya talagang grabe na po yung ginagawa nila, no. Handa silang gumawa ng hindi tama para lang mapigilan itong pagsasalita bukas ng mga Marines at sino pa yung mga witnesses na ipinatawag mga kababayan, no, na talaga namang grabe yung ginawa ng mga senador na ito, na iwan ko kung talaga bang para ito sa mga Pilipino na nanawagan ng accountability at ng buong katotohanan dito sa malawakang flood control corruption mga kababayan. At kayo na lang po ang humusga kung sino kaya dito or kaninong grupo ang nasa tama mga kababayan, no, sa tamang linya or tamang landas na para panagutin at malalaman itong buong katotohanan sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. At ito nga po yung flood control corruption mga kababayan, kasi lahat po ay nagtatakipan na. So talagang yung pag-asa natin sana ay itong grupo nila SP Cayetano na marinig natin at malaman yung katotohanan mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.